Mabilis na lumipas ang araw. Hindi ko lubos akalaing pang-apat na buwan na simula ng plinano ko pang pagpapatayo ng sariling negosyo pansamantala. Pero ngayon heto't araw na ng opening nitong maliit kong coffee shop. Buwan ng Desyembre ngayon. At katulad ng suhestyon ni Lucas, may Christmas special event kaming ginanap. Kinakabahan na nga ako. Sana talaga successful. Kasalukuyan akong nasa kwarto ngayon. Habang pabalik-balik na iniinsayong sasabihin ko mamaya. God, I've been working in front of media for years. But here I am. Piling ko tuloy baguhan ako rito. Ayaw ko lang talagang mapahiya. Abala pa ako sa pagpa-practice ng speech ko nang marinig ko ang pagkatok sa pintuan ng kwarto. Mabilis ka agad akong kumilos papunta roon. Sandali, inaasahan ko ng taong nasa labas kung kaya't inalis ko kaagad ang anumang ekspresyon sa mukha ko. Pagbukas na pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ng excited nitong muka. Are you ready? He asked. Of course I am. It's just that I felt anxious. What if hindi successful ang takbo ng opening? What if hindi magustuhan ng mga tao? I took a deep breath. I then bit my lip to suppress the anxiousness I felt. Afterwards, I slowly nodded. Yes, maybe. He stared at me for seconds and smiled. He then took a step towards me to reach for me. He then gently tapped my head. Relax, you can do it, he said, calmly yet cheerfully. Hindi namin kasama ang kambal ngayon dito dahil nasa probinsya sila simula kahapon. Bukas ay uuwi na sila rito. Sayang nga't hindi ko sila makakasama ngayon. Pero sabi nga ni nanay mas mabuting manatili muna sila roon dahil panigurado nang hindi namin sila maaasikaso dahil sa sobrang busy sa opening. Katulad ngayon, I gave him a small smile. I know, I just can't help it. It's my first time, I replied. I understand, and it's normal. Just be yourself. Maniwala ka sa sarili mo, that's all, he said. Hindi ko alam pero gumaan bigla ang pakiramdam ko nang sabihin niya yun sa akin. Who would have thought that this man would be my mentor? Heto na lang, after the successful opening of your coffee shop, I have a surprise for you, he said. Ang kanina'y kalmado nitong ekspresyon ay biglang napalitan ng excite. Tila ba'y tumalo ng puso ko sa narinig. Surprise? Ano naman kaya yun? I've never been this excited before. I don't need it, I denied. He nodded. But his face didn't seem like he was convinced by what I said. Alright, I know you don't need it. But at least let me do what I want for you, he said. Tinaasan ko na lamang ito ng kilay at maya-maya nilampasan ko ito para lumabas ng kwarto. Ikaw bahala. Yun lamang ang sinabi ko bago ko ito tuluyang iniwan doon. 11:30 a.m. nang magsimula na ang programa. Since Christmas special ito ay tila ba'y naging celebration ang naganap. May palaro pa at pa-gift sa mga customers. I was relieved because I didn't expect this lots of people to come to celebrate with us. The whole time during the program I was just there near the table. Busy approaching the people. Hanggang sa maya-maya ay pinatawag ako ng MC para magsalita sa harapan. All in all, I was so happy because the opening was successful. 5:00 na ng hapon nang matapos ang event. Kasalukuyan ako nandito sa hindi kalakihang opisina ko, kasamang mga na-hire kong mga magiging katulong ko rito. They were with me the whole time, also during the event, kaya hindi ako gaanong nahirapan. Well, as for my observation, mabuti naman sila. They are all doing a great job. Hello, I smiled at them and so did they. Can still feel their awkwardness in front of me, but they still managed to look formal. Hello, Miss Althea, they replied in chorus. I looked at the girl on the right side. As far as I remember, her name was Eden. Kung hindi ako nagkakamali, siyang pinakabata rito sa mga pinili ko. She is 21 years old. On the other hand, the oldest is May. She is 29 years old. And lastly is Gwen. She is 25 years old and I like her talkative personality. She is good at approaching people. Kaya mas magaling yata siya in serving orders. Sa ngayon sila lamang tatlong kinuha ko bilang katulong ko rito. And I think they could help me. First of all, I just want to say that you did a very great job kanina. Thank you so much, I said. They all thanked me also and I loved it. Pagkatapos ay kinausap ko na sila sa magiging posisyon nila simula bukas.
the schedule as well as what they are going to do, and other matters. Hindi naman sila mahirap kausap dahil panay sang-ayon lamang sila. Paminsan-minsan din sila nagbibigay ng suhestyon. At iyon ang nagustuhan ko sa pag-uusap namin. They are all cooperative. We finally ended at exactly 7:49 p.m. Nagpaalam na silang tatlo sa akin at kay Lucas bago tuluyang lumabas ng shop. Ngayon ay kami nalang dalawa ang naiwan. Kanina pa ba siya rito sa labas habang hinihintay kami sa loob na matapos? Napansin kong nawala na yung mga tira-tirang kalat dito kaya paniguradong siyang may gawa roon. Natawa ko sa naisip. Sino bang hindi matatawa? Naabutan namin siya ritong tulog na tulog sa upuan. Napahiya pa nga siya nang mapansin niyang pinapanood siya ng tatlo kanina. Back to present. As soon as the door shuts, he immediately faces me with his genuine smile. Naglinis ka? I asked. And by that his smile faded. Akala ko kung anong sasabihin mo, he said in disappointment. I laughed. What? I was just asking. Fine, yes. I cleaned the surroundings. Meron pa kasi akong nakikitang mga naiwan kaya nilinisan ko. He explained. Okay. Hindi ko mapigilang mapangiti sa narinig. Mabait naman pala. Thank you. Mabait ka naman pala. I said joking. Akala ko'y naiinis siya o maiinsulto. Pero kabaliktaran ang ginawa niya. Mukhang mas nagustuhan niya pang sinabi ko at mas lalong lumapad ang ngiti sa mga labi niya. It's nothing, Han. Para sa'yo. He said and then winked at me. Damn it. Pakiramdam ko'y sumabog bigla ang dibdib ko nang kindatan ako nito. I forced myself not to react and shifted my gaze away from him. By the way, congratulations, he said. And without even noticing it, a smile was formed on my lips. Thank you, I replied. At dahil dyan, as I promised, I have a gift for you, he said. I did not answer him. Oo nga pala, naalala ko sabi niya may sorpresa siya sa akin kapag naging successful ang opening. Hindi ko maitatangging nagustuhan ko ang mga pinapakita niya sa akin ngayon. I can't deny the excitement I felt, but I chose not to show it to him. Katulad nga ng sinabi niya, umalis na kaming pareho sa coffee shop. He opened the car's door for me, and that alone made my heart flutter. I don't even know why. He used to be like this bago pa man siya magpakagago. Kaya siguro suddenly ganito ako mag-react kahit naninibago ako. Nagtagal lamang ng 25 minuto ang biyahe. Itinigil ni Lucas ang kotse sa isang madilim na lugar. Hindi ko maaninag kung nasaan kami, kaya hinarap ko kaagad ito. Nasaan tayo? I asked. Anong surprise ba to? Baka mamaya bigla niya akong kidnapin ah. Just wait and see, he said, and for the 9th time he winked at me. Inismiran ko na lang ito at akmang lalabas na nang bigla itong magsalita at mabilis na lumabas ng kotse. Pagbubuksan lang naman pala ako, ang dami pang arte. Saglit ako nitong iniwan doon at sinabi may kukunin daw siya. Tumango na lamang ako. Paglabas ko ng kotse ay napayakap kaagad ako sa aking sarili. Nang maramdaman kong biglang paghampas ng malamig na hangin panggabi sa aking balat. Nasaan pa kami? Ano bang gagawin namin dito? Ang dilim. Maya-maya pa'y bumalik na kaagad ito sa tabi ko. Nilalamig ka ba? I heard him ask. I glared at him. Obvious ba? Pataray kong saad. Nakita niya naman siguro akong halos mangatal na sa lamig, di ba? Hindi ito sumagot, bagkus ay hinubad nitong suot nitong tuxedo at inilagay yon sa balikat ko. Ayan, he whispered. I gulped. Okay, fine. I can't deny the fact na kinilig ako. And that alone made me feel sick. Diyos ko, ang tanda-tanda ko na para maramdaman ng mga bagay na yan. I cleared my throat to erase all those thoughts inside my mind. Afterwards, Lucas invited me to come with him. That's when I realized that there's a lake in front of us. Kaya pala ang lamig. Pagkatapak namin doon ay nagulat ako nang biglang lumiwanag ang paligid namin. Napansin ko pang natawa itong lalaking ito sa tabi ko. Inirapan ko na lang ito. Wow! I suddenly exclaimed seeing what's actually surrounding us. Akala ko kung ano tong lugar na to. Ang ganda! Everything looks and feels magical. The lights look so romantic, just like what I have seen in every movie. Meron ding nakalapag na carpet sa kinatatayuan namin ngayon at mukhang pwedeng mag-picnic dito. With full amusement in my face, I looked at him. Doon ko lang ito nahuling nakatingin sa akin.
na para bang hinihintay niya ang magiging reaksyon ko. How was it? Do you like it? He asked. Hindi ko muna ito sinagot at ipinagpatuloy lamang ang pagtingin sa paligid. Wow, this place is so beautiful. Seconds after I nodded. This place is so beautiful. Thank you for bringing me here, I said. Smile was plastered on my face. I heard him ask, You're more beautiful than this. But you're right actually. This place is wonderful. Palagi ako rito dumadaan sa tuwing namimiss ko kayo ng mga bata. Gusto ko kasi kayong dalhin dito. I heard him said. I chuckled upon what he said. Oo nga, magugustuhan nila tong lugar na to. Lalo na si Feli. I agreed. And yeah, after that we decided to stay there for at least 30 minutes. Nagulat na nga lang ako nang biglang may dumating na order na pagkain. Pinaghandaan talaga to ni Lucas and I appreciated it. It was ended a surprise. Ang tahimik dito, no? I said while munching the food. Still amusement was evident in my voice as well as my movement. Hindi naman ito nagsalita. Pero ilang segundo pang nagdaan, nagulat na lang ako nang bigla akong maramdaman ng isang daliri nito sa gilid ng labi ko. Gulat ko itong tiningnan. Tingnan mo nga naman, ang dumi pa rin kumain ng chocolate. Daig ka pa yata ni Feli eh. He laughed. Napanguso ako sa sinabi nito. Siguro nga, hindi ko rin kasi napapansin ang sarili ko sa tuwing nasobrahan ako ng atensyon sa ibang bagay, gaya na lamang nitong pagkain. Of course, she's classy. I agreed, giggling. We talked about some random things, some nonsense stuff, even some jokes. I really enjoyed it. I will surely bring the kids here next time. Napaka-relaxing dito. I enjoyed it. Salamat at dinala mo ako rito. I thanked him once again. That's nothing. I'm more than happy seeing you like my surprise. He replied. Hindi na lamang ako sumagot. I have lots of places that I want to explore with you. With our kids. This is the first one. He continued. Napatingin naman ako rito. Sobrang speechless ko talaga. I don't know how to answer him. And so I managed to react to whatever he said. Sa susunod, let's go back here. But that time with the twins. He paused. And after that, we'll go somewhere else that we haven't gone before. Hindi mo naman na yan kailangan gawin. Maraming lugar dito sa atin na pwedeng balik-balikan even this. Bakit kailangan magpakalayo pa? Pabiro kong saad. Of course, hindi pwedeng pabalik-balik lang tayo, no? And I also made a bucket list of things that I want to do with you and our kids. Isa na dyan ang pagdala sa inyo sa iba't ibang lugar. I smiled secretly. Ayan na naman tong pakiramdam na to. But I guess normal lang naman na mag-react sa sinabi nito, di ba? Who would have thought that he actually prepared the bucket list of things he wanted to do with us? Seconds after, I heard him take a deep breath and continue. I want you to feel how contented, how blessed, and how lucky I am to have you, Althea. I'm willing to do everything just so you could feel your worth that I once wasted before. I wanted you to feel how much I love you. I love you, he said. Naalimpungatan ako ng pilit na sumisiksik ang liwanag na nanggagaling sa bintana ng kwarto sa nakapikit kong mga mata. Napangiwi ako at kaagad na kumilos para mag-iba ng pwesto. Subalit makaraan ng ilang minuto'y narinig ko ang pagbukas-sara ng pinto at kasunod nitong matinis na boses ng anak kong si Matt. Mommy! Kasunod naman nito si Lucas. Baby, I told you not to enter yet. Mommy's still sleeping, he said as he entered the room to follow the kids. But then he stopped when he saw me sleepy sitting down. Sabay na nagsitalunan ng kambal sa aming kama at sunod-sunod akong pinaulanan ng halik sa aking muka. Good morning, me! Natuwa ako sa ginawa nila. Good morning, babies. Why do you look so happy? I chuckled. Tawa lamang ako ng tawa dahil nakikiliti ako sa pinaggagawa ng mga anak ko. Grabe, parang ilang oras lang ang tulog nila dahil kaninang alauna lamang ng madaling araw sila nakatulog dahil sinalubong namin ang bagong taon. Kakauwi lang nila noong nakaraang linggo rito sa mansyon, matapos naming ipagdiwang ang Pasko sa bahay namin sa probinsya. Kaninang madaling araw naman ay ang pagsalubong namin ng bagong taon, kaya heto't masyadong napasarap ang tulog ko. Buong akala ko nga ay matagal ding gigising itong dalawa, kaso mukhang bumaliktad lang ata ang nangyari.
Maya-maya pa'y tuluyan na silang tumigil sa ginagawa at umupo na sa tabi ko. Kaya ngayon ay kitang-kita ko na ang nakatayong ama nila habang nakakrus pa ang mga braso. Ginising niyo pa talaga ang mami niyo. Alam niyo namang matagal tayong natulog kagabi. Iiling-iling nitong Saad. Daddy, it's already 9 in the morning. No one is still sleeping this late in the morning po. Sagot pa ni Matt na ikinakakamot niya na lang sa noo. Natawa na lang ako. Well, I somehow appreciated this act of concern for me. But I find it funny that I can't help but to laugh. Paano ba? No one can beat my son when it comes to reasoning. Mayroon at hindi talaga ito mauubusan ng mga babauning rason. Na sa katunayay may punto naman. It's fine. Nagising na rin naman ako kanina pa. Saad ko na lamang. Mabuti na nga rin at ginising ako ng mga bata kundi baka mamayang tanghali pa ako magigising nito. Are you sure? You can still go back to sleep kung inaantok ka pa. You should get some enough sleep. Saad nito. Bistado sa mukha nito ang pag-aalala kaya umiling na lamang ako. Well, I really am still sleepy. But can I resist the kids? Of course no. I'd rather chose to stay awake with them all night. I planted a kiss on their cheeks and let them rest on my thighs. Gising na gising ng mga anak ko I joke. Of course, me. We were so excited po sa lakad natin later. Matt answered. Oh, alright. That is why. Pareho kong ginulong kanilang buhok. Pagkatapos ay pinisil ko ang kanilang mga pisngi. Ang kukulit nyo talagang mga budjing-jing kayo. Nanggigigil kong Saad. Maya-maya pa'y nakita kong naglakad papalapit sa amin si Lucas at umupo sa paanan. See? They just came here to wake you up. Well, to remind you about what we promised to them as well. He giggled. Napatango na lamang ako. I remember, we made a promise to them to bring them to that place where we spent our time with their dad. And day of the opening of my coffee shop. Naalala ko pang mahabang nguso nito na kahit sa pagtulog nila ay hindi pa rin mabura-bura. Don't worry, little bulilits. We will never forget what we promised to you. Ipapasyal namin kayo. I said, and as we expected, the whole room was filled with their teen voices, shouting out of excitement. As I was busy reminding them to be careful from jumping on the bed, my gaze suddenly met Lucas, and we stared for seconds. But then later on, we just laughed together. Wow, how great to start this another year. Seeing my kids this happy is not new to me. But with their father, I don't know but I felt something new. I'm happy? Of course, yes. Kakaibang kasiyahan ang nararamdaman ko. Gayong kasama namin siya ng mga bata sa ganitong klaseng selebrasyon. We stayed there for about an hour before we finally decided to go out to eat the foods we prepared last night. We indeed enjoyed it. Sobrang ingay pa rin ang kusina although there is only 4 of us who were eating. As usual, busog na naman ang dalawa. Kaya imbes na 11:00 kaming aalis ay napagpasyahan na lamang namin sa 1:00 na ng tanghali. Hindi naman siya gaanong mainit ngayon doon. Kung tutuusin ay mas mahangin daw doon kapag tanghali, sabi ni Lucas. Sangkapat na sa 1:00 nang makarating kami sa lugar na yon. Gaya ng inaasahan ko na una nang lumabas ang dalawa sa kotse at nagsimula na sa paghahabulan. Hindi naman kami gaanong nag-aalala sa dalawa dahil nasisiguro naman ang security sa lugar na ito. Sakto pang walang tao ngayon at masusolo namin ang lugar na ito. Gaya nga ng inaasahan namin na unang bumaba sa kotse ang dalawa. Galing dito ay rinig namin ang namamangha nilang mga sigaw. Nagsimula na silang maghabulan ilang minuto pang makalipas, kaya dumungaw si Lucas sa bintana. Be careful huwag masyadong lumayo. Paalala nito. Natawa ko nang makitang sumaludo lamang si Matt na tila ba'y isa siyang pulis. Ilang sandali pa'y sumunod na kami rito, habang bitbit ang mga lagayan na may lamang pagkain at iba pang mga gamit. Nagboluntaryo pa si Lucas na siya na lamang ang mag-aayos ng tutuluyan naming lugar. Pero nagpumilit pa rin akong tumulong kaya wala siyang naging choice kundi ang hayaan ako. Maya-maya pa'y nagulat na lamang kami nang makita namin ang mga bata sa nagsitakbuhan papalapit sa aming direksyon. Oh, what's the problem? I asked. Mommy! Daddy! We saw one right there! Matt answered as he amusingly pointed at our front. I chuckled upon hearing what my son said. Baka yung mga bibi sa sinasabi ni Lucas na alaga ng may-ari rito. Well, hindi ko sila magawang makita. Ngayon lang nang sinabi ng mga bata. Saglit akong napatingin kay Lucas.
Nasakto namang tumingin pala sa akin. Ngumiti lamang ito sa akin. Mga pet yan nila rito, anak. Kaya huwag niyo silang habulin, ah. Matatakot kasi yan sila.